mas lalo pang mapalawak ang kamalayan ng publiko at mabigyan ng pagkakataon na maibahagi ng mga miyembro ng Persons with Disability o PWD ang kanilang komunidad. Tuwing July 17 hanggang July 23 ay mayroong isang linggo na selebrasyon para sa mga ito o ang tinatawag na National Disability Rights Week. Ayon sa naging panayam kay Ma'am Jennifer Garcia, ang siya namang provincial head ng Provincial Disability Affairs Office, Pangasinan o PDAW, na ang selebrasyon ay paraan upang bigyang pagkilala at mayakap ng publiko ang makarapatan ng PWD, hindi lamang dito sa probinsya ngunit sa buong bansa. Kaya naman kaugnay nito ay mayroong mga inahandang programa at mga aktibidad ang tanggapan sa pakikipagtulungan na rin sa bawat local government unit ng probinsya, gaya na lamang ng sports health services, trainings, clean-up drive at iba pang mga aktibidad. Ang National Disability Rights Week ay mahalaga dahil ito ay naglalayong maitaguyod ang makarapatan at dignidad ng mga taong may kapansanan sa pamagitan ng pagdiriwang na ito na idedeklara ang importansya ng pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa mga individual na may kapansanan. Base sa tala ng tanggapan na nasa 65,386 na ang bilang ng mga rehistradong Persons with Disability o PWD sa probinsya. Kaya naman panawagan ito na iparehistro lamang kanilang pamilya na bahagi rito para sa mga programa at serbisyo na maaari nilang matanggap. Yes, ang National Disability Rights Week celebration po ay ginaganap sa buong Pilipinas po tuwing ika-17 hanggang 23 ng Hulyo ng bawat taon. Ito po ay upang ipaalala sa ating pong pamayanan patungkol po sa ating pong pagkilala at pagyakap po sa karapatan po ng mga taong may kapansanan, hindi lang dito sa probinsya ng Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas po. So dito po sa probinsya ng Pangasinan, meron po tayong mga nakalatag na mga iba't ibang gawain para po nakaugnay po sa selebrasyon na ito. At at the provincial level po ay tayo po ay nakipagtulungan o nakipag-coordinate sa ating pong mga LGUs nang sa ganun po ay masynchronize po natin yung activities po. So at the LGU level po, ang ating pong NDR Week celebration po ay magaganap starting po from 17 up to 21. So iba-ibang celebration po yung gagawin po nila, iba't ibang activities po. Meron pong related sa sports, meron din pong related sa mga health services for the persons with disabilities, and meron din po tayong iba't ibang capability building activities such as the leadership training and so forth. Kakibat din po nito, no, meron po tayong mga barangay or mga LGUs po na nagkakandak na din po ng tinatawag po nating mga re-election po ng kanila pong mga officers of persons with disabilities. Another thing din po is in coordination with the OPD or the Pangasinan Federation of Persons with Disabilities dito po sa Pangasinan, sa probinsya po, ay magkakaroon po sila ng simultaneous na clean-up drive po on July 19, and that's Saturday at region-wide po ito sapagkat ang ating pong leader po ng person with disabilities dito po sa probinsya ng Pangasinan, by the name of Mr. Ian Cruz Mendoza, siya din po ang president din po sa regional level. Kaya naman po region-wide po itong activities po na ito. And another din activity po natin is at the provincial level naman po, magkakaroon po tayo ng music festival. It's showcasing the talents of our children with disabilities po na nandun po naka-enroll po sa ating pong mga SPED centers and mga clients po natin sa stock. So, this year, sila po yung ating bibigyang ng pagkakataon para maipakita yung kanilang galing. Ano po, sapagkat ang ating pong mga batang may kapansanan, ano po, ay kailangan din po na mabigyan din po ng atensyon at makita talaga yung potentials din po nila. At katuwang din ang kanilang mga magulang, mga guro at iba yung ating pong mga kasamahan na nagpo-provide po ng services po sa staff. And this is possible in coordination po sa mga PDAWs and LSWDOs and the support of our local executives in the different LGUs in the provinces po, in the province of Pangasinan. Okay. Yan po. Actually, mahalaga ito, National Disability Rights Week. 1 week lang po siya na celebration. Pero alam niyo po, ang pag-a-advocate po natin para sa rights ng ating mga persons with disabilities, hindi lamang po yan isang linggo, kundi sa buong buhay po nila, di ba?
magsisimula po yan sa ating pong pamilya. So kami po bilang opisina na nangangalaga po para po sa kapakanan ng mga taong may kapansanan, kami po ay nananawagan sa pamilya, sa bawat barangay, sa ating pong pamayanan na sana po ay sama-sama po tayo na i-advocate po at protektahan po natin yung karapatan ng ating pong mga taong miyembro ng ating pamilya na may kapansanan po. So ilabas po natin sila, suportahan po natin sila, at very basic po yung pagkakaroon po ng person with disability ID. Kung ang ating pong anak ay na-assess na possibly siya po ay kabilang sa iba't ibang category ng disability, i-rehistro po natin sila. Sa ganun po magkaroon po sila ng person with disability ID card na siyang magiging daan upang ma-avail po nila yung iba't ibang programa at serbisyo pa po ng ating pong gobyerno para sa mga persons with disabilities. Okay. Siguro ma'am, panghuli na lamang po, baka may makaragdagan po kayo mensahe, panawagan po, go ahead po. Yan, unang-unang po, maraming salamat po sa Bombo Radio para po sa opportunity na ito na makapag-advocate po ang Province of Pangasinan through the PSWDO and the PDAO office po para po sa ating pong celebration this year. Sana po sa ating pong community, ayan nga, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi lang po ito isang linggo ng pag-advocate, bagkos ito po ay pagsusulong ng karapatan ng mga taong may kapansanan habang buhay. Sa aking mga kapwa may kapansanan, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi po kayong manalangin at lagi niyo pong isa sa isip na bagamat meron po tayong limitasyon sa ating pong physical na katawan, ay marami pa rin po tayong pwedeng gawin na maaari pong makatulong po para po sa ikauunlad ng ating pong pamayanan. So, chin up and cheer up. Yan. Let's look at the brighter side and let us consider that our disability or our condition is a blessing from God. Yun lamang po. Maraming salamat. Yeah, as of June 2025, June 30, 2025, we already have like 65,386 persons with disabilities na nakarehistro po sa Philippine Registry for Person with Disability. And this is possible because of the efforts of our respective LGUs po, ang ating po mga LSWDOs at mga PDAOs po na siyang nagre-rehistro ng ating po mga person with disabilities sa grassroots level. So, we want to inform everyone, even our barangay captains po, na kapag meron po kayong constituency na isang person with disability, let us make sure po na mairehistro po natin sila, sapagkat ito po yung paraan po para po maka-avail po sila ng iba't ibang programa para po sa kanila. Yung pong pinakamamahal na Governor, the Honorable Ramon B. Gico III po, sa kanila pong walang sawang suporta po para po sa mga programa at serbisyo para sa mga taong may kapansanan dito po sa probinsya ng Pangasinan. Ganon din po ang Sangguniang Panlalawigan na pinangungunahan po ng aming pong the Honorable Mark Ronald Lambino at ang kanila pong mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan. Of course, we also thank our provincial administrator, Mr. Melesio Patage, na nandoon po palagi yung puso po nila para po sa mga gawain para sa mga persons with disabilities, and all the department heads po ng bawat opisina po dito po sa province of Pangasinan, sapagkat kapag kami po ay meron pong mga activities para sa mga persons with disabilities, walang hindi o walang tanggi, talagang sila po ay nagtutulong-tulong at nagsasama-sama para po maisagawa po namin ang bawat gawain or activities para sa mga persons with disabilities. At yan ang balita mula rito sa PDAO Pangasinan. Para sa programang Bombo, Hanay Udugto, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. Para sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!